Samantala, insertion sa budget hindi papayagan ayon kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye ibibigay sa atin ng RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Thea, ngayon pa lang ay nagbigay na ng babala si Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance sa mga kasamaang senador at mga congressmen na hindi ito papayag sa anumang congressional insertion sa 2026 national budget. Ayon kay Gatchalian, ang bicameral conference ay nakatutok lamang sa mga disagreeing provisions. Malaking problema kung papayagan ng mga insertions dahil maapektuhan ang iba pang programa. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Yung BICAM will be limited to disagreeing provisions. Kung hindi tayo nag-disagree bago yun, hindi natin papayagan yun. Kasi doon talaga nagkakaroon ng malaking problema. Dahil pag ninagdag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget. Magsisimula ang pagtalakay sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget sa September 1 sa pamagitan ng briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC bago simulan ng mga committee hearings. Pangako ni Gatchalian, iimbitahan ng mga civil society groups at non-government organizations upang marinig ang kanilang panig tungkol sa budget at maaaring magrekomenda ng mga programa na maaaring maragdagan ng pondo. Ganon din ang mga liga ng mga local officials sa imbitahan upang magbigay din ng kanilang suwestyon dahil gaya sa Pasig, may flood control project sa lungsod ngunit hindi alam ng local government unit. Samantalang kanina ay naaprobahan na sa Senate plenary ang concurrent resolution number 4. Ito yung panukalang batas na magbubukas para sa mas transparent na pagtalakay sa 2026 national budget. Ito si RH28 Raymond. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Raymond. Una sa Pilipinas. Mayor. Balikan ko lang, hindi na ba inimbestigahan? Sino ba ang gumawa ng insertion sa budget ng 2025? Wala nang napag-usapang ganon, Mayor. Wala na namang umamin. Yung mga nagsingit dyan. Ayan, oo, kasi naambunan na ang marami, nagka-divide-divide, di ba? Kaya na-zipper na yung mga bibig lakay. Na-divide-divide na pala eh. Merong, yun nga yung problema na ipinipilit, Mayor ni Senador Ping Lacson, na dapat ay transparent kung sino yung mga naglalagay ng mga, ang tawag kasi nila doon, hindi naman insertion, Mayor, mga personal amendment. Doon sa budget. Personal amendment. May mag-amendment na una, yung amendment na ipinasok ng isang halimbawang membro ng Kongreso, may mag-a-amend pa. Either na magbabawas or magdadagdag. Tapos pangatlo, may amendment pa ulit. Pang-apat, doon pa lang ma-approve. So, ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian, kung minsan, yung original amendment ni yung una ay maaring mabago along the way at doon sa dulo maaring hindi na yun yung original na amendment na ipinasok. So kumbaga ang masisisi ay yung una, pero sa katunayan may mga dinaanan na iba. Pero ang sabi ni Senator Ping Lacson, ilagay pa rin kahit na medyo matrabaho para makita ng tao kung sino-sino ba yung mga halimbawa, yun nga yung lagi niyang ini-ehemplo, Mayor, na may LGU na dapat ay the original budget niya ay 200 million para sa project, nung sa dulong-dulo ng lahat naging 15 billion. Ay wow. Parang si Mindoro yan Gusto niya makita, Mayor, sino yung mga nagsingit sa gitna para umabot sa ganong klase. Kasi kung titignan mo doon sa final budget, Mayor at Ms. Thea, hindi mo talaga makikita kung sino-sino yung mga nandoon. Kaya hindi sila maaring mapangalanan, Mayor at Ms. Thea. Hindi, may pinangalanan na nga yung Congressman Tariela sa Mindoro. Ayan na. Kaalaan niya si sino? Si Tariela. Ay, sa Coast Guard. Oo. Kapatid yata. Talaga ba? Anyway, sabi natin bubit sa Mindoro nagamit naman yung pondo rito sa amin. Saan? Ang liwa-liwanag na ngayon dito sa Mindoro. Ayan, ang daming solar lights. Ayan, isang hakbang may poste ng solar light. Ayan. Pero brownout lagi. Alalapit.
Anyway, sige. The rest is history. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa kaugnay na balita, ayan, abay sinuportahan naman ng mga senador ang Senate Concurrent Resolution number 4 sa layuning mas transparent at may access at partisipasyon ang publiko. Tayo po mga kuya, mga ateng, sa pagtalakay sa budget. Ay naman kay Senator Loren Legarda, ang pag-live stream. Aba, maganda yan. Ang pag-live stream sa proseso ng pagtalakay sa budget. Paglalabas ng matrix sa version ng Kamara de Representantes at Senado. At ang pagpapakita sa mga minutes of the meeting ang dapat maging Standard Operating Procedures o SOP. Aminado si Legarda na maraming bahagi ng proseso ng pagtalakay sa budget ang hindi nakikita ng publiko at ito umano ang dahilan ng pagdududa sa maraming pagbabago sa Bicameral Conference Committee na hindi dumaan sa pagtalakay sa plenary. At dito nga ay nagkaroon nga ng insertion singitan na may mga nababawasan at may sobra-sobra ang dagdag.